God Valley Incident. Isa nga itong event na to sa pinaka-excited tayong mga fans na makita. Dahil sinasabi nga na sa nangyaring event daw na to, naglaban ang ilan sa kilala nating pinakamalalakas na karakter sa series ng One Piece. Gaya na lang nila Roger, Garp, Big Mom, Kaido at syempre si Rax D. Sebek. At dahil nga sa mga impormasyon sa recent chapters gaya ng pagpapakilala kay Saint Figarland Garling na related daw sa sinasabing God Valley Incident, mas lumalawak pa nga ngayon yung senaryo sa nangyaring God Valley Incident. Kaya naman ngayong araw nga na to, ito yung pag-uusapan natin. Aalamin nga natin kung kailan ba talaga magkakaroon ng flashback sa God Valley Incident. Aalamin din natin kung kaninong flashback ilalagay ni Oda itong senaryo na to. At paano ba possibly ito lalabas? So may hinanda nga akong tatlong senaryo sa possibility na to. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisa na natin itong topic natin. Dahil nga sa recent events ng Chapter 1088 na ipinakita itong mga barko nila Admiral Kizaru at Saturn na palapag na sa Egghead Island, mataas nga ang tsansa na sa paparating na Chapter 1089 ibabalik na ulit tayo ni Oda sa Egghead Island. Kaya naman umpisahan nga natin itong mga possibility natin sa may pinakamataas na tsansa na makakapagpalabas ng flashback ng God Valley Incident. At ito nga yung sitwasyon nila Jewelry Bonnie at Kuma. Huli nga nating nakita itong si Bonnie during chapter 1078 kung saan umiiyak nga siya at mukhang tapos na niyang mapanood yung naging flashback ng tatay niyang si Kuma. So bakit ko ba nasabing itong possible na flashback ni Kuma ang may pinakamataas na tsansa na makikita natin ang God Valley Incident? Dahil yung insidente nga na to naganap 38 years ago at si Kuma nga currently na 47 years old, meaning nung naganap ang God Valley Incident 9 years old pa lang itong si Kuma. At saktong-sakto nga itong edad na to sa appearance ni Kuma nung time na nakita siya ni Bonnie sa isang flashback. Kaya naman possible na itong scene na nakita ni Bonnie nasa God Valley itong si Kuma. Plus sinasabi pa nga na sa nangyaring God Valley Incident daw meron nga daw mga celestial dragon sa paligid. At ito nga ang nag-udyok kay Garp na kumampi kay Roger para matalo itong Rax Pirates. Since kailangan nga niyang protektahan itong mga celestial dragons pati na yung mga slaves neto. At coincidentally nga during sa flashback ni Kuma nakakita rin tayo ng mga celestial dragons. Bukod pa nga dyan sa similar panel nga nagpakita si Oda ng kastilyo. Kastilyo na ibang iba yung design sa mga nakita natin sa Merijoa during sa flashback ni Sabo. Meaning legit na nasa kaharian itong si Kuma nung time na to. At hindi siya nasa Merijoa. Ngayon ang magiging tanong bakit naman may celestial dragon sa God Valley? Bali yan nga rin ang pinagtataka ng mga Marines nung time na kinuwento ito ni Sengoku. Anyway, dagdag ebidensya pa nga na talagang nasa God Valley nangyari itong nakita ni Bonnie na flashback ni Kuma. Nakita nga natin itong batang Kuma na merong logo ng celestial dragon sa likuran. Ito nga yung logo na nilalagay ng mga celestial dragons once na makagain sila ng slaves. Meron nga rin neto si Boa Hancock. So base nga sa kwento ni Sengoku sa naganap na God Valley Incident, in-emphasize nga niya na bukod daw sa mga celestial dragons, pati daw yung mga slaves neto ang gustong protektahan ni Garp. Kaya naman mataas nga ang tsansa na itong nangyaring flashback ni Kuma sa God Valley nangyari. Plus kung iisipin nyo, bakit hindi nilagay ni Oda sa panel na sa Merijoa nangyari itong flashback ni Kuma? Dahil meron naman ng mga clue gaya ng mga celestial dragons, yung logo ni Kuma sa likuran niya, at itong mga kastilyo. Meaning may gustong iparating si Oda na hindi ito sa Merijoa nangyari, bagkus sa ibang lugar. At itong lugar nga na to yung God Valley. Bali itong senaryo naman na to ilang beses na nga nating nababanggit to sa mga past reviews natin. At ito nga yung possibility na gagamitin ni Blackbeard si Charlotte Pudding para makita itong memory ni Garp sa nangyaring God Valley Incident. So nung una nga medyo skeptical pa tayo kung mangyayari ba talaga to. Since kilala nga natin si Garp na malakas at parang hindi nga siya kayang talunin ng kahit na sino. Pero base nga sa latest chapter ng manga kung saan nakita nating natalo na siya ng
ng Blackbeard Pirates, or should I say nag-sacrifice siya para sa mga kasamahan niyang bata, mas tumataas nga ang tsansa na mangyayari talaga itong senaryo na to. So ano bang idea sa senaryo na to? Dahil nga sa hindi ni-reveal kung ano ang kinahinatnan ni Garp sa pag-freeze sa kanya ni Kuzan, mukhang seryoso nga talaga itong si Kuzan na wakasan na ang buhay netong si Garp. At dahil nga sa nasa possession nila si Charlotte Pudding na may devil fruit na Memo Nomi kung saan kaya niyang kuhain ang memories ng kahit na sino, pwede ngang gamitin ni Pudding itong devil fruit niya para kunin itong memories ni Garp sa nangyaring God Valley incident. At pwedeng dito na nga natin makikita itong naganap sa God Valley. Though malungkot nga itong senaryo na to, naniniwala pa rin ako o may part pa rin sa akin na nagsasabi na babaliktad pa rin itong si Kuzan sa Blackbeard Pirates. Since nung time nga na fin-freeze niya itong si Garp, nakita nating may mga luha sa mga mata niya. Plus during Ohara incident nga, kung maaalala nyo, parehas ngang niligtas ni Kuzan itong batang si Robin at itong si Jaguar di Saul. Which is kung matatandaan nyo, ito nga yung gustong gawin ni Kobe sa tinuro ni Garp sa last chapter, na parehas niyang ililigtas ang bata at matanda. Kaya para sa akin, may part pa rin na pwedeng iligtas ni Kuzan itong si Garp at babalik ta rin niya itong Blackbeard Pirates. Itong senaryo naman ni Saint Figarland Garling base nga ito sa epithet na ipinakita nung time na pinakilala siya. Sa mga unang translations nga sinasabing siya daw ang dating hari ng God Valley. Then pinalitan nga ito ng Vizmanga na dati daw pala siyang ruler ng God Valley. At lastly pinalitan ito ng isang mahabang epithet. At ito nga yung dati daw siyang dominating figure sa isang lugar na tinatawag na God Valley. Yes, medyo magulo nga, pero yung fact nga na related siya sa God Valley, pwede nga natin tong matranslate na present din siya during God Valley incident 38 years ago. Lalo na at nakita natin yung appearance niya na matanda na. Kaya pwedeng during sa prime niya kasama pa siya sa nangyaring God Valley incident. Plus related nga rin siya kay Shanks na isang Figarland na natagpuan naman ng Roger Pirate sa God Valley. Kaya naman pwede ngang magkakakonekta ang mga to. Ang senaryo nga sa pagpapalabas ng flashback ng God Valley incident pwedeng magkaharap at some point itong sila Figarland Garling at Shanks. At dito i-reveal ni Garling na tatay siya ni Shanks, tito or lolo. At pwede niyang ikwento kung paano napasa kamay si Shanks ng Roger Pirates. Anyway, ayan na nga yung tatlong senaryo sa kung paano nga ba ipapakita sa atin ni Oda itong nangyaring God Valley incident 38 years ago. Teka, may iba pa ba kayong naiisip na senaryo sa kung paano lalabas itong God Valley incident? Kung meron, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang.